everyone. My name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point in time, you want God to be there for you all the time. And of course, we have to exude that character of being a good person. And there are times when you will ask for God's guidance and you will seek for, wishes from Him. Just keep on praying, and I'm sure Jesus Christ and God will give it to you. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! Ay, patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yan! At syempre sa mga hindi nakakakilala sa amin, kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora! At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Ay, nako naman talaga kung kayo ay nagtataka, bakit nga ba nakaputi ang mga bakla? First communion, Mare! Correct, hindi ba? Bakit kami nakaputi? Dahil yan, oras na ng Chika sa Arena! Diba? At talagang nga naman to the highest level ngayon dahil matutunghayan nyo na ang ating Chika sa Arena tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Yes. Hatid yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Nakakaloka na ko. Ito na ang unang chika. Anong chika, Mare? Arena na nakakaloka, Mare. Aba, ngayon matunog na matunog ang isang player. Dahil? Ng Ginebra, Barangay Ginebra na si Jamie Malonzo. Ay, bakit, Mare? Ano ba nangyari? Matapos itong makipag-jombagang kamakailan sa isang fast food chain. Oy, teka. Yan ba yung nag-viral? Correct, O, ikwento mo nga, Mare, ano nangyari dyan? Hindi ba na nakakaloka? Nag-viral nga ang Jombagan Blues, ang bugbog burn na inabot nitong si Jamie Malonzo sa isang MMA fighter na kanyang nakadaupang pala. Parang ano, Gusto mo yun? Nakadaupang palad niya yun, Mare. so na-meet niya lang tapos bugbog burn na na? Oh, hindi, Mare. Kasi ganito daw pinagmulan? pala ang storya. Ano? Kasi nga daw, parang doon daw sa nasabing last week ito Kumbaga, if I'm not mistaken, di ba? Sometime last week. Sa isang fast food chain ay nagtagpo itong player ng kupunan ng Barangay Ginebra na si Jamie Malonzo at ang MMA fighter na ito na hindi na natin papangalanan. Oh. Dahil daw sa insidenteng nabastos di umano ang jowa nito ni MMA fighter, kaya medyo umalma siya at may ay bugbog burn na itong si Jamie Malonzo. Anong klaseng pambabastos, Mare? Siguro dahil syempre, 'di ba, kung ano man ang nangyayari doon sa lugar na 'yon ay baka may nomo-nomo, 'di ba? Oh, Mare, ito yung napabalita kamakailan na parang may discrimination na ginawa yung MMA fighter doon kay Jamie. Yes.
Kaso ang nakuna na ano, yung pambubugbog na sa kanya. Oo nga, Kasi hindi nga siya lumalaban, di ba? Oo, kawawa. Pero agad ito na kinlaro mismo ni Jamie Malonzo at humingi siya ng tawad sa pamunuan ng PBA. Lalo pat, nako Mare, nagsimula na last Wednesday ang All Filipino Cups ng PBA. hala. O, diba? Kasi alam mo kung bakit siya nag-sorry kaagad. Bakit, Mare? Mare, kasi may warning sa kanya na posibleng masuspindi siya sa season ito kung hindi niya gagawin ang pagpa-public apology dahil sa scandal na ito. Teka, Mare, may tanong ako. Lasing ba siya nung nangyari? Ang sabi ng iba, parang ng mga nakainom eh. di Diba? ba- di ba mga may nakainom ano? dawa. Oo. Diba yung mga ganong aspeto? Siyempre, fast food chain niya, kung ano man ang ano. Siyempre, alam naman natin kung ano yung mga na ano doon, diba? Oo. Kaya lang yun nga daw ang nangyari, Mars. Mm. Kaya ang ending, 'di ba? Never siyang lumaban at bagkus ay humingi na lang din siya ng tawad. Oo. 'Di ba? Na Pero nakakaloka. Mare, may isa pang balita tayo nakalap na during that time yata na siya ay nakikipagbugbugan, nagpositibo ito sa COVID-19. Oh, hindi. Nagpositibo naman siya kaya wala siya sa gilas, Mare. So yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro. Hindi dahil doon sa MMA fight. Hindi dahil nabugbog burn na Hindi, siya. yun ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro dahil nagka-COVID siya? Doon sa laro last Sunday ng Gilas Pilipinas against Taipei. Oo. 'Di ba? Doon sa qualifying game na 'yon. Kaya hindi siya nakalaro at hindi po totoo yung dahilan na siya ay alam mo yung bugbog sarado kaya hindi nakapaglaro. Hindi. Dahil parang nagkaroon yata ng problema sa kanyang health at yun nga din, totoo yun na nagpositibo siya sa COVID-19 kaya medyo iniwas muna siya. Hindi rin totoo, Mare, na kaya hindi siya pinaglaro dahil suspendido siya. Hindi. Dahil agad nga siya nag-sorry, Mare. Alam mo, ang galing, Diba? no? Nagpakumbaba pa rin yung tao kahit na hindi natin alam kung ano talaga yung Kung ano yung totoong punot nangyari. dulo, diba? Oo, pero nakikita natin na napapaligiran siya ng magagandang ng mabuting mga tao. Siguro Correct. pinayuhan na din siya na magpakumbaba na lang. Diba? Lalo pat ngayon, hindi ba, start na ng All Filipino Cups ng PBA. Kaya kung ako naman din, diba, dapat mag-iingat din yung mga ganito. Yes. Bagamat na alam naman natin na mamaya, ang second day, diba, ng paglalaro na antabayanan nila, na kumare, antabayanan nila dahil maglalaro ang koponan ng Tira Firma versus Converge yan mamayang gabi at ang Northport versus NLEX. Ay, nakakaloka, Mare. Para sa hindi nakakakilala, Mare, si Jamie Malonzo ay isang Filipino-American basketball player na ngayon ay Correct. naglalaro sa kupunan ng Barangay Hinebra. Bongga. Diba? Ay, Nakakaloka. bongga niyan. Uy, batang Hinebra kaya ako. Talaga? Oo, no. Ever since yung mga panahon pa ni Jaworski. Talaga? Oo, no. Nababato ko ng tatay ko ng mga ano eh. Talaga? Yung kapag nasisira yung antena ng TV dahil basketball. Oo. So, syempre, ikaw, alam mo yun, na kangkarot ka ng husto, inasagi mo yung antena. Nawala yung television. Alam mo, kabalintunaan sa mga sa mga kwento-kwento ng mga baklay walang kahilig-hilig sa basketball, ay nagkakamali kayo. Oo, truth. Oo, bet namin yan. Naman. Ay, nako, Mare. Tandaan nyo, kami ang nagsasponsor ng sapatos. At saka jersey. But anyways, yun nga, di ba? Sama-sama pa rin natin pakantabayanan ng mga nangyayari. Kung ano nga ba ang mga ganapa. At ang mga, alam mo yun, kinasasangkutan ng ating mga paboritong PBA players na mga issues para sa chika sa arena. Na Correct. Well, in the meantime, dito po muna natin tatapusin ang ating first ever pilot episode ng Chika sa Arena. Hatid pa rin yan sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Nakakaloka to dahil slabe na tumungo na tayo sa ating chika for today's video, Mare. Anong chika mo? Eto na. Ay, hindi ko kinaya ha. Oh, From ano? sports to showbiz. Tama, di ba? Bakit hindi? Idugtong natin ang husto yan, Mare. Ang makakalain mo ba naman, eto na ang chikang aking nasagap habang ako ay, alam mo yun, nakikipag-rubbing elbow sa mga pawisang basketball players. Oo. At Gusto saka mo ipaalala yun? na natin sa ating mga Oy. sa ating mga panggana, hindi lang yan ang mapapanood nyo ngayong araw na to dahil mamaya sa ating pagbabalik. Correct. Mamaya pa naman yon. Oo. May makakasama tayo. Correct. Kung aabot sila sa oras. Oo. Asa na po ba kayo? Diba? Anyways, Ano chika mo? Eto na, Mare, ang chikang hatid ko talaga. Bakalain mo ba naman ang kampo nga daw ng Villar at ABS-CBN nagkasundo na sa wakas dahil itong Marso,
birthday ni Lindsay, March 1. Sometime this March daw ay muli nang mapapanood ang Kapamilya Network daw sa Channel 2 ng All TV. Ay, talaga? Daw Oh. 'Di ba? Dahil yun nga daw medyo parang nagkaroon na nga daw ng magandang usapan ng kampo ng mga bilyar at ang ABS-CBN na sila magiging content provider para sa All TV na. Oh, kasi Mari, wala naman masyadong mapapanood sa Kasi All wala, TV. oo, diba? Pero yun nga, sabi nga ng ilan, okay, so ibig sabihin, mapapanood na natin ulit sa wakas sa talagang free channel na Channel 2 ang ABS-CBN, pero hindi na silang may-ari nung, humahawak ng franchise. Pero sabi nga ng ilan, parang, ibig sabihin, babalik dyan sila Mariel, sila Rupa, yung mga ganyan. Si Tony. Oo, diba? Na mga tipong ganyan. Na which is matagal naman na talagang inaantabayanan din ng lahat. Kasi kung magiging content provider sila ng All TV, malamang syempre, di ba, may mga nasimulan ng mga shows ang All TV. Alam naman natin yan. Na posible na maisingit or squeeze in yan sa mga contents na, alam mo yon, na ipoprovide ng ABS-CBN. Pero ang good news daw, Mare, Alin, Mare? mapapanood na sa All TV Channel 2 under AMBS. Ang alin? Ang TV Patrol at ang mga Wow! teleserye na mga, alam mo yun, na inaantabayanan ng lahat na halos napapanood na sa iba't ibang mga channels. Alam mo, imbes na mai-stop yung pagsasahimpapawid ng ABS-CBN, mas lalong lumawig at lumawak ang kanilang nasasakupan. Naman, di ba? Kaya siguro hindi na rin nila ipinakikipaglaban ng franchise kasi para mas maigi para sa kanila maging content provider. Truthfully, hindi Diba? ba? Kaya kumbaga parang sinabi na rin daw yan ng pamunuan ng ABS-CBN na hindi po totoo na sila ay nag-apply ng bago daw Na? franchise. Or nag-apply ng franchise. Yun daw ang sabi ng pamunuan ng ABS-CBN. Sa ngayon daw ay happy naman daw sila bilang being content provider sa lahat ng mga networks na gustong makitie up sa kanila. Oo, bakit nga naman sila magpa-franchise pa? Oo, kaysa sakit Kung meron ang ulo silang nila, diba? A-lister, Oo. di ba? May mga Diba? ganun sila. Hindi, tsaka Mari, pansinin mo, halos lahat ng ABS-CBN programs, diba, na wala man sila ng franchise, nagsara yung kanilang istasyon, pero sinundan sila ng tao. Correct. So it means ang impluensya ng mga teleserye, ng iba pang mga ginagawa nila, ibig sabihin, kinakagat ng tao. So yun siguro yung kanilang mantra ngayon na bakit pa kami problema kumuha ng franchise tapos Correct. at the end, ipit-ipitin nyo na naman. Tapos cancelahin nyo. Mga ano kayo. Hindi ka magiging galit. Hindi ka magigigil for today's video. Huwag ka magganyan. May mga may mga na ano na. Yung ba, yung mga ganyan. Kaya sabi nga nila, as of now, happy naman din sila sa tinatakbo ng Kapamilya Network bilang content provider. Ako, Diba? personally, dahil laking ako kapamilya. Alam mo Oo. yung mula pagkabata napapanood ko Naman. yan sa bintana ng kapitbahay namin. Truth, diba? Natutuwa ako kasi yung mga artista na kinasanayan natin at kinalakyan natin, napapanood pa rin natin dahil sa Kapamilya Network. Truth, hindi ba? Nakakatuwa. Kaya na nakakatuwa lang din, diba? Kung totoo may katotohanan man yan, well, malalaman natin yan this March kung totoo nga yung umugong na balita na ito na sila ay magsisimula ng umere ngayong Marso sa All TV ng Bilyar. Sana naman, Mare, no? Kasi napapanood nila sila sa GMA. Truth. Napapanood Sa sa TV5. Sa iba pang platform, A to Z. Oo. Diba? Maraming mga platforms na sila nagpo-provide na. Oo. Diba? Kaya na nakakatuwa din naman isipin na at least dumediretso na at talagang medyo umaalagwa na muli ang Kapamilya Network matapos silang madapa nung kanila, nang sila ay pagkaitan na nabigyan muli Ng ng franchise. pagkakataon ng franchise para maisaimpapawid nila yung kanilang mga, alam mo yun, proyekto. Correct. Diba? Eh, happy naman. Well, anyways, Good news sa Mare, good vibes, diba? Oo. Good vibes Friday tayo, diba? Yes. Nakaputi tayo, banayad. Paano yun, Mare? Gulat ka, no? Hindi mo na kailangan ng glutathione. Daanan ka lang ng sabon. O, diba?
Ayun na naman tayo. Anyways, nako kung saan naman pupunta to. Anyways, ayan, sumayin niyo po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, ayan, meron po tayong makakapiling na special guest. Kung sino man yan, ay sama-sama pa rin natin ang pakatutukan. Dito po lamang yan sa Baklita sa Woo Woo Woo! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,